Ang bawat yabag sa makintab na sahig ay parang dagundong sa dibdib ni Denise. Nakatago sa likod ng isang malaking halaman, pinipigilan niya ang kanyang paghinga. Bawat ugat sa kanyang katawan ay naninigas sa tensyon. Ito na. Papalapit na siya. Si Zek Forteza. Ang target. Ang misyon. Ang lalaking sisirain niya. Ilang araw lang ang nakalipas, nakaupo siya sa isang maliit na opisina. Kaharap ang kanyang editor at mentor na si David Salvador. Inilapag ni David sa mesa ang isang lumang litrato, isang lalaking nakangiti, masayang-masaya, na may mga matang katulad ng sa kanya, ang kanyang ama. "Hindi ito trabaho lang, Denise," sabi ni David. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may bigat. Ito ay para sa kanya, para sa hustisya na hindi niya nakuha. Hinawakan ni Denise ang litrato. Ang papel ay luma na at malambot. Ngunit ang alaala ay sariwa pa rin, masakit pa rin. Ang alaala ng pagkawala ng lahat. Ang mga Forteza ang kumuha ng lahat sa atin, patuloy ni David. Itinayo nila ang kanilang imperyo sa mga guho ng pangarap ng mga maliliit na taong tulad natin. Si Zek Forteza, ang kanilang ginintuang anak, kailangan malaman ng mundo ang totoong kulay niya. Ikaw lang ang makakagawa nito. Tumingin si Denise kay David pagkatapos ay sa litrato. Isang apoy ang nag-alab sa kanyang puso para kay Papa. "Gagawin ko," sabi niya. Ang bawat salita ay isang panunumpa. Ngayon, habang naririnig niya ang mga yabag na humihinto sa tapat mismo ng kanyang pinagtataguan, naramdaman niya ang lamig ng takot at ang init ng kanyang determinasyon. Nagbukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Zek at sa isang iglap, nawala rin ito. Isinara ang pinto sa kanyang likuran. Nakahinga ng maluwag si Denise. Hindi pa ito ang oras. Kailangan niya munang makapasok sa kuta. Kinabukasan, suot ang pinakasimple niyang bestida at isang pares ng mumurahing sapatos. Nakatayo si Denise sa harap ng dambuhalang gate ng mansyon ng mga Forteza. Ang bakal na gate ay tila mga pangil na nagbabantay sa isang kaharian. Sa tabi niya ay may ilan pang babae. Lahat ay nag-a-apply para sa posisyong kasambahay. Mas mukha silang sanay, mas mukha silang bagay. Ngunit si Denise ay may sandata na wala sila. Isang kwentong binuo ng maingat at isang dahilan na mas malalim pa sa pangangailangan ng pera. Pinapasok sila sa loob. Ang bawat sulok ng mansyon ay sumisigaw ng karangyaan. Napalunok si Denise. Pakiramdam niya ay isa siyang magnanakaw na naglalakad sa liwanag ng araw. Isang matandang babae na may mahigpit na itsura, si Manang Elvira, ang head housekeeper, ang humarap sa kanila. Isa-isa silang tinanong. Nang si Denise na ang sasalang, inihanda niya ang kanyang sarili. Ang pangalan niya ay Dina. Isang probinsyanang naghahanap ng trabaho para masuportahan ang kanyang may sakit na ina. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang malamig at makapangyarihang boses ang pumuno sa silid. Ako na ang mag-i-interview sa kanila. Lumingon ang lahat. Doon, sa itaas ng grandiosong hagdanan, nakatayo si Zek Forteza. Nakasuot ng isang simpleng itim na shirt at slacks, ngunit ang aura niya ay parang isang hari. Bumaba siya, ang kanyang mga mata ay matalim. Sinusuri ang bawat aplikante. Naramdaman ni Denise na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito na. Huwag kang bibigay, Denise. Huwag kang bibigay. Nilampasan ni Zek ang ibang mga babae na tila hindi sila nakikita. Huminto siya sa harap ni Denise. Ang kanyang titig ay tila bumabaon hanggang sa kanyang kaluluwa. Pakiramdam niya ay hinuhubaran siya ng lahat ng kanyang kasinungalingan. "Bakit gusto mong magtrabaho dito?" tanong ni Zek. Diretsahan. Napalunok si Denise. Inaalala ang kanyang script. "Kailangan ko po, sir," sabi niya. Sinisikap na gawing garalgal ang kanyang boses. "Para po sa nanay ko. May sakit po siya." Tinitigan siya ni Zek ng matagal. Ang bawat segundo
ay parang isang oras. Inaasahan ni Denise na tatalikuran na siya, natatawagin siyang isang kasinungalingan. Ngunit pagkatapos, lumingon si Zek kay Manang Elvira. Siya na. I-hire mo siya. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa ibang mga aplikante. Maging si Manang Elvira ay natigilan. Pero Sir Zek, sabi ng matanda, hindi pa po natin nasusuri ang kanyang mga papeles. Sinabi kong i-hire mo siya, ulit ni Zek. Ang kanyang boses ay hindi nag-iiwan ng lugar para sa anumang pagtutol. Tumalikod na si Zek upang umalis. Pakiramdam ni Denise ay nananalo siya sa loto. Ang unang hakbang ay naging matagumpay. Napakadali. Masyadong madali. Ngunit bago siya tuluyang umakyat sa hagdan, huminto muli si Zek. Lumingon siya at ang kanyang mga mata ay muling nakipagtagpo sa mga mata ni Denise. Isang kakaibang emosyon ang dumaan sa kanyang mukha. Isang bagay na hindi mabasa ni Denise. May kung anong totoo sa mga mata mo, sabi ni Zek. Ang kanyang boses ay mas mahina na ngayon, tila para lang sa kanilang dalawa. Huwag mo sanang hayaang mawala yan. At pagkatapos ay tuluyan na siyang umalis. Naiwan si Denise na nakatayo roon, tulala. Ang mga salita ni Zek ay tumama sa kanya na parang isang sampal at isang yakap ng sabay. Sa gitna ng lahat ng kanyang kasinungalingan, nakita nito ang katotohanan o ang ilusyon nito. At sa unang pagkakataon, isang maliit na tinik ng duda at takot ang nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Tapos na ang board meeting. Isa-isang nagsilabasan ng mga ehekutibo mula sa conference room. Ang kanilang mga muka ay seryoso. Ang kanilang mga peking mapanangiti ay mabilis na naglaho nang tumalikod sila sa kanya. Narinig ni Zek ang mahihinang bulungan nila, abahang papalayo. Malamang ay tungkol na naman sa kanyang malamig na pag-uugali. Sa kanyang walang awang desisyon na ibasura ang isang proyektong pinaghirapan nila ng ilang buwan. Wala siyang pakialam. Ang resulta ang mahalaga. Palaging ang resulta. Pumasok si Zek sa kanyang malawak na opisina. Ang isang buong pader ay gawa sa salamin na nagbibigay ng perpektong tanawin ng syudad sa ibaba. Ang mga gusali ay parang mga sundalong nakatayo. Ang mga ilaw mula sa mga sasakyan ay parang isang ilog ng ginto. Ang lahat ng ito, sa isang paraan, ay pag-aari niya. Ang kahariang ito. Pero habang nakatayo siya roon, pakiramdam niya ay hindi siya hari, kundi isang bilanggo sa isang ginintuang hawla. Bumuntong hininga siya. Ang bigat sa kanyang dibdib ay mas mabigat pa kaysa sa lahat ng problema ng kumpanya. Pagod na siya. Pagod na sa mga maskara. Pagod na sa mga taong lumalapit sa kanya na may kailangan, na may tinatagong agenda. Napapikit siya at isang imahe ang sumagi sa kanyang isipan. Ang nagliliyab na kotse, ang itim na usok, ang mga sirena, at ang mga headline kinabukasan, ang mga kasinungalingan, ang mga mapanirang salita ng media na yumurak sa pangalan ng kanyang ama. Mula noon, nagtayo siya ng pader sa paligid ng kanyang puso. Isang pader na napakataas at napakatibay. At pagkatapos, dumating si Denise. O Dina, gaya ng pagpapakilala nito. Bakit niya ito kinuha? Maging siya ay hindi sigurado. Isang kumpas ng damdamin, isang bagay na hindi niya karaniwang ginagawa. Sa gitna ng mga rehersadong sagot at mga pilit na ngiti ng ibang mga aplikante, may nakita siya sa mga mata nito. Isang bagay na simple, isang bagay na totoo. O baka naman, desperado na lang siyang makakita ng kahit anong totoo. Napailing siya. Marahil ay isang pagkakamali iyon. Isang kahinaan. Gabi na nang umuwi si Zek sa mansyon, ang buong bahay ay tahimik. Kadalasan, ang katahimikan ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayon, nararamdaman niya ang lamig nito, ang pag-iisa. Pumunta siya sa kusina para kumuha ng isang basong tubig. At doon, nakita niya ito.
ang bagong kasambahay. Si Denise ay nakatayo sa may isang display cabinet. Hawak-hawak ang isa sa mga paboritong porselanang florera ng kanyang ina. Mula sa itsura nito, halatang hindi ito sanay sa mga ganoong bagay. Ang mga kamay nito ay nanginginig habang sinusubukang punasan ang alikabok gamit ang isang ordinaryong basahan. Anumang oras ay bibitaw ito. Anumang oras ay babagsak at mababasag ang isang bagay na napakahalaga. Ang unang reaksyon ni Zek ay ang mainis. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang konsentrasyon sa mukha nito, ang pag-aalala sa mga mata nito, ibang emosyon ang nanaig. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi siya napansin ni Denise hanggang sa nasa tabi na niya ito. Nagulat ito at muntik nang mabitawan ng florera. Ngunit mabilis ang mga kamay ni Zek. Hinawakan niya ang florera. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa mga daliri nito. Naramdaman niya ang magaspang nitong balat. Balat ng isang taong nagtatrabaho. Hindi balat ng isang taong naghihintay lang na bigyan. Hindi ganyan, mahinang sabi ni Zek. Ang kanyang boses ay walang bahid ng galit. Kumuha siya ng isang malambot na tela mula sa isang drawer. Ito ang gamitin mo at hawakan mo sa ilalim para sa suporta. Ipinakita niya rito kung paano. Hindi makapagsalita si Denise, nakatitig lang sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkagulat. Matapos iyon, binitawan ni Zek ang florera at tumalikod na walang ibang sinasabi. Naglakad siya patungo sa library, ang kanyang personal na santuwaryo. Nang buksan niya ang pinto, huminto siya. Doon sa gitna ng silid, nakatayo si Denise. Hindi ito naglilinis. Hindi ito gumagalaw. Nakatitig lang ito sa malaking larawan na nakasabit sa ibabaw ng fireplace. Ang larawan ng kanyang ama. At sa mukha ni Denise, may isang ekspresyon na hindi maintindihan ni Zek. Hindi ito simpleng paghanga. Hindi rin simpleng kuryosidad. May lungkot. May pagsisisi. Isang bagay na mas malalim at mas komplikado. Isang bagay na hindi dapat naroroon sa mukha ng isang simpleng kasambahay. Parang kidlat na gumuhit sa buong katawan ni Denise nang makita niyang nakatayo sa may pinto si Zek, nakatingin sa kanya. Nakatingin sa kanya habang nakatitig siya sa larawan ng ama nito. Agad siyang yumuko. Ang init ay umakyat sa kanyang mga pisngi. Nahuli. Pasensya na po, sir. Nanginginig niyang sabi. Hindi makatingin ng diretso. Hinangaan ko lang po ang painting. Maganda po ang pagkakagawa. Isang dahilan. Isang palusot. Isang kasinungalingan. Hindi sumagot si Zek. Sa halip, naglakad ito papasok sa silid. Ang mga mata ay nanatili sa larawan. Isang matinding lungkot ang bumalot sa mukha nito. Isang lungkot na tila mas matanda pa kaysa sa kanyang edad. Oo, halos pabulong nitong sabi. Magaling siya. Pagkatapos ay nagpatuloy na ito sa kanyang mesa na parang walang nangyari. Naiwan si Denise na nakatayo roon. Ang puso niya ay kumakabog. Hindi na lang sa takot, kundi sa isang emosyon na hindi niya pinangalanan. Hindi ito ang halimaw na ipininta ni David sa kanyang isipan. Ang patunay niyon ay dumating makalipas ang ilang gabi. Hating gabi na at tinatapos na lang ni Denise ang kanyang mga gawain. Tahimik ang buong mansyon. Habang dumadaan siya sa pasilyo, kung nasaan ang kwarto ni Zek, isang tunog ang nagpatigil sa kanya. Isang sigaw. Mahina, ngunit puno ng sakit. Huwag! Nanigas si Denise. Nagmula iyon sa kwarto ni Zek. Naisip niyang umalis na lang, na wala siyang karapatang makinig. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Ang tenga niya ay nakikiramdam. Papa! Papa! Ang sigaw na yon ay hindi na sigaw ng isang makapangyarihang CEO. Iyon ay sigaw ng isang batang lalaki na natatakot at nawawala. Napahawak si Denise sa kanyang dibdib. Isang kirot ang kanyang naramdaman. Isang awa. Gusto niyang kumatok. Gusto niyang pumasok at sabihing, okay lang ang lahat. Ngunit sino siya para gawin iyon? Siya lang si Dina, ang kasambahay, ang sinungaling.
Kaya tumalikod na lang siya at bumalik sa kanyang maliit na kwarto. Ang sigaw ni Zek ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Kinabukasan, tumawag si David. "Ano na, Denise? May nakuha ka na bang magagamit natin?" Tanong nito. Ang boses ay walang pasensya. Nag-alinlangan si Denise. "Wala pa, David. Tahimik lang siya. Palaging nasa trabaho." "Imposible," giit ni David. "Lahat ng mayayaman ay may itinatagong dumi. Maghanap kang mabuti. Huwag kang magpapadala sa drama niya. Pagkukunwari lang niya lahat yan." Pagkatapos ng tawag, pakiramdam ni Denise ay kailangan niyang maligo. Pakiramdam niya ay isa siyang espiya, isang traidor. Ang imahe ng isang Zek Forteza na umiiyak sa kanyang pagtulog ay hindi tugma sa imahe ng isang masamang taong gustong ipinta ni David. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Ang kanyang isipan ay naglalaban. Ang kanyang misyon laban sa kanyang konsensya. Bumaba siya sa kusina para uminom ng tubig. Nagulat siya nang makitang bukas ang ilaw at nakaupo sa may mesa si Zek. Mag-isa sa dilim, nakatingin sa kawalan. Mukhang hindi rin ito makatulog. Nang makita siya nito, hindi ito nagpakita ng pagkainis. Sa halip, bahagya itong ngumiti. Isang pagod na ngangiti. "Gising ka pa?" tanong nito. Oo po, sir. Umiinom lang po ng tubig." Itinuro ni Zek ang isang plato ng pagkain sa mesa. "Kumain ka na kung gusto mo. Hindi ko naubos." Umupo si Denise sa kabilang dulo ng mesa. Pinapanatili ang distansya. Kumain siya ng tahimik. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakakailang. Mayroon itong bigat, ngunit mayroon ding kapayapaan. "Kumusta ang pamilya mo sa probinsya?" biglang tanong ni Zek. Napalunok si Denise sa kanyang pagkain. Isa na namang kasinungalingan. "Okay naman po sila, sir. Ang nanay ko nagpapagaling pa." Tumango si Zek. "Mabuti naman." Tumingin ito sa paligid ng malawak at walang taong kusina. "Alam mo, minsan, mas maingay pa ang katahimikan dito kaysa sa syudad." Isang salitang puno ng kalungkutan, isang pag-amin ng pag-iisa. Tinitigan ni Denise ang lalaking nasa harap niya. Wala ang talim sa mga mata nito. Wala ang aura ng kapangyarihan. Ang nakikita niya lang ay isang lalaking pagod. Isang lalaking mag-isa. Hindi niya namalayan na nakatitig na pala siya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Denise. Nakita niya ang isang bagay sa mga mata ni Zek. Isang bagay na tila naghahanap. Isang bagay na tila nakakita ng kanlungan. "Alam mo," mahinang sabi ni Zek, at sa sobrang hina ay halos hindi na ito narinig ni Denise. "Sa lahat ng tao sa bahay na to." Huminto ito. Tila nag-iisip kung dapat ba niyang ituloy. "Pakiramdam ko sa'yo lang ako pwedeng maging ako lang." May nagbago. Iyon ang unang naiisip ni Zek tuwing umaga sa mga nagdaang araw. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila bahagyang gumaan. Ang katahimikan sa mansyon ay hindi na gaanong nakakabingi. Minsan, nahuhuli niya ang kanyang sarili na bahagyang napapangiti habang nagbabasa ng mga report sa opisina na ipinagtataka ng kanyang sekretarya. Ang dahilan ay si Denise. Ang kanilang pag-uusap sa kusina ay nag-iwan ng marka sa kanya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang nakikita siya. Hindi ang CEO, hindi ang pangalang Forteza, kundi si Zek lang. Isang hapon, habang naglalakad siya sa hardin, nakita niya ito. Nakikipag-usap si Denise sa isa sa mga hardinero, si Mang Jun. Tumatawa ito. Isang tawa na malaya at walang halong pagkukunwari. Napakaganda. Ngunit habang pinagmamasdan niya sila, isang kakaibang pakiramdam ang kumirot sa kanyang dibdib. Isang inis. Isang selos. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Bakit nagtatawanan ang mga ito? Ano ang pinag-uusapan nila? Napakuyom siya ng kamao. Ang pakiramdam na yon ay bago at hindi niya gusto.
Gusto niya ang atensyon ni Denise para sa kanya lang. Sa isang iglap, nagdesisyon siya. Naglakad siya papalapit sa kanila. Ang kanyang presensya ay agad na nagpatahimik sa kanilang tawanan. "Denise," sabi niya. Ang kanyang boses ay mas malamig kaysa sa kanyang intensyon. Nagulat si Denise. Sir Zack." "Mag-empake ka," utos niya. Hindi pinapansin ng hardinero. "Aalis tayo." "Po? Saan po tayo pupunta?" "Basta, bigyan mo ako ng 15 minuto." Tumalikod na siya at pumasok sa loob. Hindi na hinintay pa ang kanyang sagot. Ang biyahe ay tahimik. Si Zack ang nagmamaneho, palayo sa magulong syudad, patungo sa mga luntiang bukirin ng Laguna. Hindi nagtanong si Denise. Tila naramdaman nito na may bumabagabag sa kanya. Huminto sila sa harap ng isang luma, ngunit magandang bahay sa tabi ng isang lawa. Ito ang rest house ng kanilang pamilya. Dito sila nagpupunta noong bata pa siya, noong buo pa sila, noong masaya pa ang lahat. "Halika!" sabi niya. Naglakad sila papunta sa gilid ng lawa. Ang tubig ay kalmado, sumasalamin sa asul na langit. Umupo si Zack sa damuhan at pagkatapos ng ilang sandali, umupo rin si Denise sa tabi niya. May sapat na distansya sa pagitan nila. "Ang papa ko ang nagtayo ng lugar na to," basag ni Zack sa katahimikan. Sabi niya, ito raw ang kanyang santuwaryo. Ang lugar kung saan hindi siya CEO, kundi asawa at ama lang. Tumingin siya kay Denise. Nakikinig ito ng mabuti. Ang kanyang mga mata ay puno ng simpatya. "He was a good man," patuloy ni Zack. Ang kanyang boses ay nagkaroon ng pait. Pero sinira nila siya. Sinira sila ng media. Gumawa sila ng mga kwento, nag-imbento ng mga kasinungalingan para lang makabenta ng dyaryo. At iyon ang pumatay sa kanya, higit pa sa mismong car crash. Sa unang pagkakataon, ipinakita niya ang kanyang sugat sa ibang tao. Ang sakit na matagal na niyang itinatago. At sa piling ni Denise, naramdaman niyang ligtas siyang gawin iyon. Nakatitig lang sa kanya si Denise at sa mga mata nito, nakita ni Zack ang pag-unawa. Walang paghuhusga. Tumayo na sila para bumalik sa bahay. Habang naglalakad sila sa medyo mabatong daan, natapilok si Denise. "Aray!" Mabilis pa sa 4:00, lumingon si Zack at sinalo ito. Nahawakan niya ang baywang nito para hindi ito matumba. Ang katawan nito ay napalapit sa kanya. Naramdaman niya ang init nito, naamoy niya ang banayad na amoy ng kanyang buhok. Nagkatinginan sila. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lang. Ang buong mundo ay tila huminto. Ang tanging naririnig niya lang ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Dahan-dahan, binitawan niya ito. Pareho silang nailang. "Salamat, sir," sabi ni Denise, hindi makatingin sa kanya. Tumango lang si Zack. Nang pabalik na sila sa kotse, handa nang umuwi. Ang pakiramdam ni Zack ay gumaan. Isang bagong pag-asa ang sumisibol sa kanyang puso. Marahil, posible palang magtiwala ulit. Marahil, kay Denise, posible. Ngunit biglang tumunog ang cellphone ni Denise mula sa kanyang bulsa. Isang mabilis na sulyap ang ibinigay ni Zack dito. At nakita niya, malinaw na malinaw sa screen. David, editor. Nakita niya ang gulat at pagkasindak sa mukha ni Denise. Nagmamadali nitong pinatay ang tawag at itinago ang cellphone na parang isang kriminal na nahuli sa akto. Ang init na naramdaman ni Zack kanina ay biglang naglaho, pinalitan ng isang pamilyar na lamig. Editor? Ang pader na unti-unti nang gumuho ay nagsimulang muling tumayo, mas mataas at mas matibay kaysa dati. Ang biyahe pabalik sa mansyon ay puno ng nakabibinging katahimikan. Kung kanina lang ay naramdaman ni Denise ang isang koneksyon, isang pagbubukas ng pinto sa puso ni Zack, ngayon ang pinto na yon ay muling isinara at nilagyan pa ng kandado. Ang mga kamay ni Zack ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang kanyang panga ay matigas at ang kanyang mga mata
ay nakatuon lang sa daan na parang wala siyang kasama. Alam ni Denise na nakita niya ang pangalan sa screen ng cellphone niya. David, editor. Isang kataga na katumbas ng lason para sa isang lalaking galit sa media. Nakarating sila sa mansyon, walang imikan. Naunang bumaba si Zek, hindi man lang siya nilingon. Pumasok ito sa loob at dumiretso sa kanyang opisina. Isinara ang pinto ng may bahagyang kalabog. Para kay Denise, ang kalabog na yon ay parang isang hatol. Hindi niya alam ang gagawin. Ang buong gabi ay parang may mga karayom sa bawat paghinga niya. Paano niya ito aayusin? Anong kasinungalingan na naman ang gagawin niya para pagtakpan ang nauna niyang kasinungalingan? Kinaumagahan, habang naglilinis siya sa sala, lumabas si Zek mula sa kanyang opisina. Pormal ang suot nito, handa nang umalis papuntang trabaho. Huminto ito sa harap niya. Ang puso ni Denise ay nagsimulang tumambol ng malakas. "Sino si David?" tanong ni Zek. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit malamig na parang yelo. Napaangat ang tingin ni Denise. Pinilit na salubungin ang mga mata nitong walang emosyon. "Pipinsan ko po, sir," sabi niya. Ang mga salita ay tila buhangin sa kanyang bibig. Editor po siya sa isang maliit na publishing house. Tumatawag lang po para mangumusta. Isang mahabang katahimikan. Tinitigan lang siya ni Zek na parang binabasa ang bawat kasinungalingan sa kanyang pagkatao. Hindi ito tumango. Hindi ito umiling. Isang blangkong titig lang. "Mag-ingat ka, Denise," sabi nito sa wakas. "Hindi ko gusto ng mga sinungaling sa pamamahay ko." Pagkatapos ay tumalikod na ito at umalis. Naiwan si Denise na nanginginig, hindi sa takot, kundi sa bigat ng kanyang pagkakasala. Kinahapunan, isang delivery ang dumating para sa kanya. Isang malaking brown envelope na walang pangalan ng nagpadala. Dinala niya ito sa kanyang kwarto at binuksan ng may nanginginig na mga kamay. Sa loob ay isang tumpok ng mga dokumento, mga pekeng bank statement, mga papeles ng mga offshore accounts sa ilalim ng ibang pangalan, mga litrato. Lahat ay nagtuturo sa isang konklusyon na si Zek Forteza ay sangkot sa malawakang money laundering. May isang maliit na note mula kay David. "Heto na ang bala. Gamitin mo na. Oras na para tapusin ang laban." Tinitigan ni Denise ang mga papeles. Mukha itong totoo. Perpekto ang pagkagawa. Ito na ang magpapabagsak kay Zek Forteza. Ito na ang hustisya para sa kanyang ama. Pero bakit wala siyang maramdamang tagumpay? Bakit ang tanging nararamdaman niya ay isang matinding pagtutol mula sa kanyang kalooban? Sinuri niyang maigi ang isang bank statement. Isang malaking halaga ang di umano'y inilipat ni Zek sa isang account sa Cayman Islands noong petsang yon. Biglang nanlaki ang mga mata ni Denise. Naaalala niya ang petsang yon. Iyon ang araw na nilagnat ng mataas si Zek. Hindi ito bumangon sa kama buong araw. Siya pa nga ang nag-alaga dito, ang nagdala ng sopa sa kwarto nito dahil hindi nito kayang tumayo. Imposibleng nagawa nito ang transaksyon na yon. Imposible. Isang malamig na agos ng pagdududa ang gumapang sa kanyang buong katawan. Kung mali ang isang ito, paano ang iba? Ang kanyang mundo ay nagsimulang gumuho. Ang pundasyon ng kanyang misyon, ang galit na itinanim ni David sa kanyang puso, ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Hindi niya napigilan. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama, hawak-hawak ang mga pekeng ebidensya at humagulgol. Umiyak siya para sa kanyang ama, para sa kanyang sarili, at para sa lalaking unti-unti niyang minamahal habang unti-unti niya ring sinisira. Ano ang ginawa ko? Bulong niya sa sarili. Sino ang paniniwalaan ko? Isang mahinang katok sa pinto ang nagpatigil sa kanyang pag-iyak. Agad niyang pinunasan ang kanyang mga luha at itinago ang mga papeles sa ilalim ng unan. "Denise, okay ka lang ba?" Ang boses ni Zek. Nasa labas ito ng kanyang pinto. Ang kanyang boses ay walang lamig. Sa halip ay may bahid ng pag-aalala.
Mas lalong kumirot ang puso ni Denise. Hindi siya sumagot. Narinig niya ang isang buntong hininga mula sa labas at pagkatapos ay ang papalayo nitong mga yabag. Nang gabing iyon, habang naghahanda siya ng hapunan, isang marangyang kotse ang huminto sa harap ng mansyon. Isang malakas na doorbell ang umalingaw-ngaw. Binuksan ng isang katulong ang pinto. Isang babae ang pumasok. Matangkad, balingkinitan, at suot ang isang damit na mas mahal pa yata sa buong sahod ni Denise sa isang taon. Ang kanyang mukha ay perpekto. Ang kanyang kilos ay puno ng kumpiyansa. Tumingin ito sa paligid na parang pag-aari niya ang lugar. Hindi nito pinansin si Denise. Sa halip ang tingin nito ay dumiretso sa hagdanan kung saan pababa si Zek. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa mga labi ng baba. "Zek, darling, I'm back." Ang babaeng tumawag kay Zek na darling ay si Isabel Castro, anak ng isa sa pinakamalaking business rival ng mga Forteza at ang babaeng minsan nang naging sentro ng mundo ni Zek. Ang kanyang the one that got away. Napahinto si Denise sa kanyang ginagawa. Hawak ang isang tray ng mga kubyertos. Tila biglang lumamig ang hangin sa buong mansyon. Pinanood niya ang eksena na para bang isa siyang manonood sa isang pelikula. Bumaba si Zek sa hagdan. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Denise dati. Isang pinaghalong gulat, inis, at isang bakas ng nakaraang sakit. "Isabel," sabi lang ni Zek. Ang pangalan ay tila isang sumpa sa kanyang mga labi. "Anong ginagawa mo dito?" "What else? I came to see you, silly." Malanding sagot ni Isabel. Lumapit ito at hinalikan si Zek sa pisngi. Isang halik na nagtagal. "I missed you." Umiwas si Zek. "May kailangan ka ba?" Tumingin si Isabel sa paligid. Ang kanyang mga mata ay matalim. Sinusuri ang bawat detalye hanggang sa huminto ito kay Denise. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Ang ngiti sa mga labi ni Isabel ay naglaho. Pinalitan ng isang mapanuring tingin. "Zek, darling," sabi ni Isabel. Ang boses ay matamis ngunit may kamandag. Hindi inaalis ang tingin kay Denise. "Saan mo naman nakuha ang katulong na to?" Ang paraan ng pagkakasabi niya sa salitang katulong ay parang isang insulto. Naramdaman ni Denise ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Gusto niyang magsalita, ipagtanggol ang sarili. Ngunit ano ang sasabihin niya? Isa lang naman talaga siyang kasambahay sa paningin ng lahat. Bago pa makasagot si Denise, sumagot na si Zek. "She works here, Isabel. Her name is Denise." May diin sa paraan ng pagkakasabi ni Zek sa pangalan niya. Isang banayad na babala. Ngumiti lang si Isabel, isang pekeng na ngiti. "Oh, I see." Ang hapunan ng gabing iyon ay isang purong impyerno para kay Denise. Nag-insister si Isabel na manatili. At habang nagsisilbi si Denise, hindi niya maiwasang marinig ang kanilang usapan, ang mga alaala nila, ang mga lugar na kanilang pinuntahan, ang mga taong pareho nilang kilala. Si Isabel ay tila isang perpektong reyna na bumalik sa kanyang trono, habang si Denise ay isang alipin na walang lugar sa kaharian. Sa kalagitnaan ng hapunan, habang nagbubuhos si Denise ng red wine sa baso ni Zek, sinadyang ibangga ni Isabel ang kanyang siko sa braso ni Denise, na tapon ng alak, hindi sa mesa, kundi sa puting-puting damit ni Isabel. "Oh my God!" sigaw ni Isabel. Tumayo ito na parang nasusunugan. "Look what you've done! Ang clumsy mo naman." "Papasensya na po, ma'am," sabi ni Denise. Kumuha agad ng napkin para subukang punasan ang mantsa. "Don't touch me." Tinabig ni Isabel ang kamay niya. "Useless. Linisin mo na lang yan sa sahig." Utos nito na parang aso ang kausap. Nakatayo lang si Denise, hindi makagalaw sa kahihiyan. "Isabel, that's enough." Malamig na sabi ni Zek. Ang kanyang boses ay may awtoridad. "It was an accident." Tumingin siya kay Denise. "Denise, she's my staff. Treat her with respect."
Natahimik si Isabel, tila nagulat sa pagtatanggol ni Zek. Tiningnan niya si Zek, pagkatapos ay si Denise, na parang sinusubukang intindihin ang isang komplikadong puzzle. Isang apoy ng selos at pagdududa ang sumilay sa kanyang mga mata. Nang magkaroon ng pagkakataon, habang nasa kusina si Denise, sinundan siya ni Isabel. "Look," sabi ni Isabel, hindi na nag-abalang magpanggap. "Hindi ako tanga. Alam kong may mali sa'yo. Hindi ka basta-basta katulong lang." Hindi umimik si Denise. "Hindi ko alam kung ano ang binabalak mo." Patuloy ni Isabel, lumapit ito ng husto. Ang mga mata ay nanlilisik. Pero ito ang tandaan mo. Si Zek ay akin. Palagi siyang magiging akin. Kaya kung ako sa'yo, lumayo ka na habang maaga pa. Tumalikod si Isabel, pero bago ito tuluyang umalis, may idinagdag pa ito. "At aalamin ko kung sino ka talaga. Mark my words." Kinagabihan, bago umalis si Isabel, nakita ni Denise na may kinukuha ito mula sa kanyang bag. Ang kanyang cellphone. Mula sa isang anggulo kung saan hindi siya makikita, kinuhanan ni Isabel ng litrato si Denise habang nag-aayos ito ng mga bulaklak sa isang florera. Mabilis, tahimik, at nakamamatay. Pagkatapos, nakita ni Denise na nag-type ito ng isang mensahe at ipinadala ang litrato. Nabasa niya ang ilang salita sa screen bago ito tuluyang itinago ni Isabel. "Find out everything about this woman." Isang malamig na kaba ang gumapang sa buong katawan ni Denise. Ang laro ay nagbago. May isa pang manlalaro. At sa pagkakataong ito, hindi lang ang puso niya ang nasa panganib, kundi ang buong pagkatao niya. Ang banta ni Isabel ay hindi isang biro. Naramdaman ni Denise na ang mga pader ay papalapit sa kanya, na ang oras ay nauubos na. Anumang sandali, malalaman ni Isabel ang totoo. Anumang sandali, malalaman ni Zek. Kasabay nito, ang bigat ng mga pekeng dokumento ni David ay parang mga batong nakatali sa kanyang leeg. Hinihila siya pababa sa madilim na tubig. Kailangan niyang malaman ang totoo. Hindi na para sa kanyang misyon, kundi para sa kanyang sariling katinuan. Gabi. Ang buong mansyon ay natutulog na. Ngunit si Denise ay gising na gising. Sa kanyang maliit na kwarto, binuksan niya ang kanyang laptop. Mayroon siyang isang huling alas. Isang kaibigan mula sa kanyang nakaraan sa kolehiyo. Isang henyo sa computer na may utang na loob sa kanya. Ang pangalan niya ay Marco. Nag-aalangan siyang i-dial ang numero nito. Ang pagtawag sa kanya ay nangangahulugan ng pag-amin na siya ay nasa isang malaking gulo. Ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. "Hello?" Sagot ng isang inaantok na boses. "Marco," sabi ni Denise. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Ako to, si Denise. Kailangan ko ng tulong mo." Ipinaliwanag niya ang sitwasyon sa pinakaligtas na paraan na kaya niya. Hindi niya binanggit si Zek Forteza. Sinabi lang niya na meron siyang sinusundang kwento at kailangan niyang malaman ang background ng isang tao. Ang kanyang editor, si David Salvador. "Iyon lang," sabi ni Marco, na tila nagising na. "Madali lang yan. Bigyan mo ako ng ilang oras." Ang ilang oras na yon ay parang habang buhay para kay Denise. Naglakad-lakad siya sa kanyang kwarto. Ang kanyang puso ay kumakabog sa bawat tunog na kanyang naririnig. Pagkatapos, isang notification ang lumitaw sa kanyang laptop. Isang email mula kay Marco. Subject: "Eto na. Ingat ka, D." Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang email. Sa loob ay may ilang mga file. Ang una ay ang public records ni David Salvador. Pangalan, edad, mga dating trabaho. Walang kakaiba. Ngunit ang pangalawang file ay naka-encrypt. May note si Marco. "This took some digging. It's a sealed juvenile record and an old news archive. May inilibing siyang nakaraan, D. Mag-ingat ka." Binuksan ni Denise ang file. Ang unang lumabas ay isang lumang news clipping. Isang article tungkol sa isang car crash maraming taon na ang nakalipas. Ang headline:
business tycoon and mistress dead in fiery crash. Napakunot ang noo ni Denise. Iyon ang aksidente ng ama ni Zek. Pero anong kinalaman nito kay David? Binasa niya ang article. Nabanggit ang pangalan ng ama ni Zek, si Ricardo Forteza, at ang pangalan ng babaeng kasama nito, si Elena Salvador. Salvador, parang isang suntok sa sikmura. Mabilis niyang binuksan ang huling dokumento. Ito ay isang kopya ng birth certificate. Name, David Reyes Salvador, mother's name. Elena Salvador, father unknown. Nanlamig ang buong katawan ni Denise. Ang nanay ni David. Ang nanay ni David ang babaeng kasama ng ama ni Zek sa kotse. Ang babaeng tinawag ng media na mistress. Biglang, ang lahat ay nagkaroon ng katuturan. Ang lahat ng mga piraso ng puzzle ay nagkabit-kabit sa isang nakakakilabot na larawan. Ang galit ni David ay hindi dahil sa hustisya para sa mga maliliit na tao. Ang galit niya ay personal. Ito ay paghihiganti. Paghihiganti para sa kanyang ina, para sa kahihiyang idinulot sa kanilang pamilya. Naalala niya ang lahat ng sinabi ni David. Ang mga kwento tungkol sa kasamaan ng mga Forteza. Ang kwento tungkol sa pagkasira ng kanyang pamilya. Hindi pamilya ni Denise, kundi ang sarili niyang pamilya. Ginamit siya. Siya ay isang kasangkapan. Isang bala sa isang baril na matagal nang gustong iputok ni David. Ang kwento tungkol sa kanyang ama ay isang kasinungalingan, isang matalinong manipulasyon para gamitin ang kanyang sariling sakit laban sa taong kinamumuhian ni David. Napahawak si Denise sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang sigaw. Ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila nawala. Anong ginawa ko? Bulong niya sa hangin. Ang kanyang misyon ay isang kasinungalingan. Ang kanyang dahilan ay isang kasinungalingan. Ang lahat ay isang malaking, nakakasukang kasinungalingan. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay na totoo. Isang katotohanang mas masakit pa. Ang nararamdaman niya para kay Zek. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, isang text message siyang dumating sa kanyang cellphone mula kay Zek. Meet me at the rooftop garden. We need to talk. Napatingin si Denise sa mensahe. Ang kanyang puso ay bumagsak sa kanyang tiyan. Ang kanyang dugo ay tila naging yelo. Alam na niya. Alam na niya kung sino siya. Ang bawat hakbang paakyat sa rooftop garden ay parang pag-akyat sa isang bitayan. Alam ni Zek ang lahat. Alam niya at ngayon, sasabihin niya kay Denise na umalis na isa siyang kasinungalingan at ang lahat ay tapos na. Ang pinakamasakit, karapat-dapat siya sa lahat ng iyon. Habang naglalakad siya, ang kanyang isipan ay nagliliyab. Ang mga pekeng dokumento na itinago niya, ang banta ni Isabel, ang katotohanan tungkol kay David. Lahat ay nagbabagsakan sa kanya ng sabay-sabay. Ngunit may isang bagay na mas matimbang sa lahat. Kailangan niyang mauna. Kailangan niyang sabihin ang totoo. Kahit na ito na ang huling pagkakataon na makikita niya si Zek, kailangan niyang umalis na sinabi niya mismo ang katotohanan, hindi dahil nahuli siya. Utang niya yon kay Zek. Utang niya yon sa sarili niya. Nang marating niya ang rooftop garden, nakita niya si Zek na nakatalikod sa kanya, nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Ang hangin ay malamig, ngunit ang tensyon sa pagitan nila ay mas malamig pa. Zek? Nagsimula si Denise, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi lumingon si Zek. Bago ka magsalita, patuloy niya, papakiusap. Hayaan mo muna akong magpaliwanag. Sa wakas, humarap si Zek. Ang kanyang mukha ay parang isang maskara na gawa sa bato. Walang emosyon, walang galit, walang sakit. Isang nakakatakot na kawalan. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang folder. Dahan-dahan niya itong binuksan at inilabas ang isang bagay. Ang kanyang press ID. May nakasulat na pangalan, Denise Reyes, Investigative Journalist. Ipaliwanag mo ito, sabi ni Zek. Ang kanyang boses ay patag at walang buhay. Napapikit si Denise. Huli na ang lahat. Ngunit kailangan pa rin niyang subukan. Totoo yan.
sabi niya. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ako nga si Denise Reyes, isa akong journalist, at ipinadala ako dito para sirain ka. Ang pag-amin ay tila nagbigay ng kaunting buhay sa mga mata ni Zek. Isang kislap ng sakit. Patawarin mo ako, Zek. Humagulgol si Denise. Ginamit ako. Ginamit ako ni David Salvador, ang editor ko. May personal siyang galit sa pamilya niyo. Ang nanay niya ang babaeng kasama ng papa mo sa aksidente. Ang bawat salita ay parang kutsilyong bumabaon sa kanyang lalamunan. Gumawa siya ng mga pekeng ebidensya para pabagsakin ka. At ginamit niya ang galit ko, ang sakit ng nakaraan ko, para gawin akong kasangkapan niya. Patawarin mo ako. Nabulag ako sa paghihiganti. Pero Zek, maniwala ka sa akin. Lahat ng pinakita ko sa'yo dito, lahat ng naramdaman ko, totoo yon. Totoo ang naramdaman ko para sa'yo. Nakatitig lang siya kay Zek, naghihintay. Nagmamakaawa para sa isang katiting na pag-unawa, isang hibla ng pagpapatawad. Ngunit ang mukha ni Zek ay nanatiling blanko. Pagkatapos, isang tunog ang lumabas mula sa kanyang bibig. Isang tawa. Ngunit hindi ito isang masayang tawa. Ito ay isang tawa na puno ng pait, ng sakit, ng pagkasuklam. Totoo. Ulit niya. Ang kanyang boses ay tumataas na. Walang totoo sa'yo, Denise, o kung ano man ang pangalan mo. Naglakad siya papalapit. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang totoo sa mga mata mo, isang kasinungalingan. Ang pag-aalala mo, isang kasinungalingan. Ang bawat ngiti, bawat tawa, bawat sandali, lahat yon bahagi ng trabaho mo, hindi ba? Hindi! Sigaw ni Denise. Hindi totoo yan. Huwag mo na akong lokohin. Sigaw ni Zek pabalik. Ang kanyang kalmadong maskara ay tuluyan ng nabasag, inilalantad ang nag-aalab na galit at sakit sa ilalim. Pinapasok kita sa bahay ko. Pinapasok kita sa buhay ko. Binigyan kita ng tiwala na matagal ko nang ipinagkait sa lahat. At ano ang ginawa mo? Ginamit mo lahat yon laban sa akin. Tumalikod si Zek. Hindi na makatingin sa kanya. Ang kanyang mga balikat ay nanigas sa tensyon. Umalis ka na, sabi niya. Ang kanyang boses ay muling naging malamig na parang yelo, mas malamig pa kaysa dati. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka sa pamamahay ko. Zek, pakiusap. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Ang bawat salita ay isang sampal, isang hatol na pinal. Wala nang nagawa si Denise. Tumalikod siya. Ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang bawat hakbang papalayo ay parang paglalakad sa ibabaw ng bubog. Habang isinasakay siya ng security palabas ng gate, nakikita niya si Zek na nakatayo pa rin sa rooftop, isang madilim na anino, laban sa maliwanag na syudad. Kasabay ng pagsara ng gate ng mansyon, tumunog ang cellphone niya. Isang news alert. Forteza Group, imbestigado sa bilyon-bilyong money laundering scandal. Nabitawan ni Denise ang kanyang cellphone. Nagsimula na. Inilabas na ni David ang kanyang sandata. At si Denise, ang babaeng dapat na magliligtas kay Zek, ay nasa labas ng pader. Walang magawa. Habang ang lalaking mahal niya ay naiwan sa loob para harapin ang bagyo ng mag-isa. Ang mga sumunod na oras ay isang malaking dagundong. Ang telepono sa opisina ni Zek ay hindi tumitigil sa pag-ring. Ang kanyang email inbox ay sumasabog sa mga mensahe mula sa board members, investors, at media. Sa bawat TV screen sa loob ng mansyon, ang kanyang mukha at ang logo ng Forteza Group ay paulit-ulit na ipinapakita, kasama ng mga salitang scandal, fraud, at investigation. Nakatayo si Zek sa gitna ng kanyang opisina, napapaligiran ng kaguluhan, ngunit sa loob niya, may isang nakabibinging katahimikan. Ang sakit ng pagkakanulo ni Denise
ay mas malakas pa kaysa sa ingay ng krisis na kinakaharap niya. Pinilit niyang isantabi ang sakit. Kailangan niyang maging CEO. Kailangan niyang maging ang haliging bakal na inaasahan ng lahat. Get our legal team on the line now. Sigaw niya sa kanyang assistant. I want a press conference scheduled for tomorrow morning and find out who leaked this garbage. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga kopya ng mga dokumentong ipinakalat sa media, ang parehong mga pekeng bank statement na ipinadala ni David kay Denise, isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang partikular na transaksyon, isang petsa. Ang petsa kung kailan siya nilagnat, ang petsa kung kailan siya inalagaan ni Denise. Biglang ang mga huling salita ni Denise sa rooftop ay umalingaw sa kanyang isipan. Ginamit ako ni David Salvador. Gumawa siya ng mga pekeng ebidensya. May personal siyang galit sa pamilya niyo. Ipinilig ni Zek ang kanyang ulo. Hindi. Huwag kang maniwala. Isa lang yung huling desperadong pagsisinungaling. Ngunit ang duda ay naitanim na. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing detalye sa pekeng dokumento ang nagpatigil sa kanya. Ang pangalan ng isang maliit na shell corporation na ginamit sa transaksyon, Reyes Holdings. Isang pangalang wala namang ibig sabihin sa iba, ngunit para kay Zek, mayroon. Noong gabing nag-usap sila sa kusina, na ikwento ni Denise o Dina na ang apelyido ng kanyang ina sa pagkadalaga ay Reyes. Bakit gagamitin ng isang professional na forger ang isang pangalang konektado sa kanyang espiya? Maliban na lang kung hindi niya alam na ni Zek ang detalyeng iyon. Isang maliit na piraso ng impormasyon na nakuha ni Denise, hindi bilang journalist, kundi bilang isang taong nakikinig. Ang pader ng galit sa puso ni Zek ay nagsimulang magkaroon ng maliit na bitak. Posible kaya? Posible kayang nagsasabi siya ng totoo? POV, Denise. Nakatulala si Denise sa screen ng kanyang laptop sa isang cheap na motel room na nirentahan niya. Ang kanyang pangalan ay nasa lahat ng dako. Ang kanyang mga dating artikulo ay muling inilalabas. Ngunit hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang pagbagsak ng Forteza Group. At si Zek, hindi siya pwedeng tumunganga lang. Kahit na itinakwil na siya ni Zek, kahit nagalit ito sa kanya, hindi niya hahayaang manalo si David gamit ang mga kasinungalingan. Kailangan niya ng ebidensya. Ebidensya na magpapatunay sa lahat ng sinabi niya at iisang lugar lang ang makukunan niya noon. Ang server ng news agency ni David. Gabi, madilim, tahimik. Ginamit ni Denise ang kanyang lumang ID para makapasok sa gusali. Ang security guard na matagal na niyang kakilala ay binati lang siya. Hindi pa nito alam na siya na ang sentro ng balita. Dumiretso siya sa kanyang dating cubicle. Ang kanyang computer ay nandoon pa. Ngunit ang kailangan niya ay access sa main server. Sa opisina ni David, nakalock. Sa isang desperadong hakbang, ginamit niya ang isang paperclip mula sa kanyang bulsa at sinubukang buksan ang seradura. Isang trick na natutunan niya mula sa isang source dati. Pagkatapos ng ilang nakakakabang sandali, bumukas ang pinto. Umupo siya sa upuan ni David. Ang pakiramdam ay mali. Parang isang pagtataksil. Binuksan niya ang computer. Password protected. Sinubukan niya ang birthday ni David. Mali. Ang pangalan ng kanyang ina. Mali. Pagkatapos, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Ang petsa ng aksidente. Input. 4840 8. Access granted. Nakahinga ng maluwag si Denise. Nasa loob na siya. Nagsimula siyang maghalongkat. Naghahanap siya ng kahit ano. Emails, drafts, kahit anong mag-uugnay kay David sa mga pekeng dokumento. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Anumang oras ay may maaaring pumasok. At doon, sa isang folder na may pangalang legacy, nakita niya ito. Isang email thread. Isang mahabang pag-uusap sa pagitan ni David at ng isang forger. Nakalakip dito ang mga draft ng mga pekeng dokumento.
At ang pinakahuli, isang email mula kay David na may kalakip na bank transfer confirmation. Ang bayad para sa serbisyo. Ito na, ang ebidensya, ang katotohanan. Mabilis niyang kinopya ang lahat sa isang maliit na USB drive. Habang papalabas na siya, nakita niya ang isang nakaprint na email sa mesa ni David. Isang mensahe mula sa isang private investigator. May kalakip itong litrato niya at isang buong report tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Ang nagpadala, Isabel Castro. Ngunit hindi iyon ang nakapagpatigil sa kanya. Ito ay ang huling linya ng email mula kay David para sa PI. Thanks for the info. I'll take care of her. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likuran. Alam na ni David na alam na niya. Nagmamadali siyang tumakbo palabas ng opisina. Kailangan niyang maipadala ito kay Zek. Ngayon na, mula sa kanyang laptop sa motel, ipinadala niya ang lahat ng ebidensya sa personal na email ni Zek. Nag-type siya ng isang maikling mensahe, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Manalo ka. Para sa tatay mo. Para sa atin. Sent. Isang malakas na kalabog sa pinto ng kanyang motel room ang nagpatalon sa kanya. Denise Reyes, buksan mo to! Hindi iyon boses ng pulis. Boses yon ng mga tauhan ni David. Bago pa siya makagalaw, sinira nila ang pinto at pumasok sila sa loob. Nakatayo si Zek sa likod ng entablado 5 minuto bago magsimula ang press conference. Ang buong mundo ay naghihintay sa kanyang pagbibitiw. Ang kanyang legal team ay pinayuhan siyang manahimik. Ang board ay gusto siyang isakripisyo para iligtas ang kumpanya. Pakiramdam niya ay nag-iisa siyang kinakalaban, ang isang dambuhalang alon. Pinipilit niyang ayusin ang kanyang kurbata, ngunit ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ang duda na itinanim ni Denise ay patuloy na tumutubo, nakikipaglaban sa kanyang galit at pagkasugat. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone, isang email. Mula sa isang hindi pamilyar na address, ngunit ang subject ay nagpatigil sa kanya. Ang totoong kwento. Nag-aalangan. Binuksan niya ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa niya ang laman. Ang email thread sa pagitan ni David at ng forger, ang mga draft, ang patunay ng bayad, at ang huli, ang mensahe ni Denise. Manalo ka. Para sa tatay mo. Para sa atin. Sa isang iglap, ang lahat ng galit sa kanyang puso ay naglaho. Pinalitan ng isang rumaragasang alon ng pagsisisi at takot. Totoo ang lahat ng sinabi niya. Ginamit lang siya at ngayon, nasa panganib siya dahil sa pagtulong sa kanya. Sir Zek, 2 minutes, sabi ng isang stagehand. Hindi niya ito pinansin. Nagmamadali niyang tinawagan ang numero ni Denise. Hindi ito sumasagot. Tinawagan niya ulit. Walang sagot. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. I'll take care of her. Ang mga salita mula sa email ni David ay umalingaw sa kanyang isipan. Tumingin siya sa kanyang assistant. I-trace mo ang lokasyon ng cellphone na to. Ngayon din. At tumawag ka ng pulis. Papuntahin mo sa address na yon. Pero sir, ang press con. Gawin mo na. Sigaw ni Zek. Isang sigaw na nagpatigil sa lahat sa backstage. Huminga siya ng malalim. Puno ng bagong determinasyon, lumabas siya sa entablado at humarap sa kumikislap na mga kamera at sa daan-daang mga matang mapanghusga. Ang lahat ay naghihintay sa kanyang pagsuko, ngunit hindi iyon ang ibibigay niya sa kanila. Magandang umaga sa inyong lahat. Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay kalmado at matatag na ikinagulat ng lahat. Inimbitahan ko kayo ngayon, hindi para magbitiw, kundi para sabihin sa inyo ang katotohanan. Sa malaking screen sa likod niya, na dapat sana ay magpapakita ng logo ng Forteza Group, isang bagay na iba ang lumabas. Ang email ni Dave, ang ebidensya. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga mamamahayag. Ang Forteza Group ay hindi biktima ng isang simpleng leak.
Patuloy ni Zek, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Kami ay biktima ng isang binalak na paninira, isang personal na paghihiganti mula sa isang taong nagtago sa likod ng integridad ng pamamahayag. Ang taong iyon ay si Mr. David Salvador. Ang kaguluhan ay sumabog. Ang mga kamera ay nag-flash. Ang mga tanong ay isinisigaw. Kasabay nito, sa kabilang bahagi ng syudad, ang mga pulis ay papalapit na sa opisina ni David. Nang buksan nila ang pinto, natagpuan nila si David na nagmamadaling inaayos ang kanyang mga gamit, handa ng tumakas. "Mr. Salvador, you are under arrest." Ang kanyang mukha ay nagpakita ng gulat, pagkatapos ay pagkatalo. Ang laro ay tapos na. Matapos ang press con, hindi nag-aksaya ng oras si Zek. Tumakbo siya palabas, hindi pinapansin ang mga tanong ng media, at sumakay sa kanyang kotse. Nakuha na niya ang address ng motel mula sa kanyang assistant. Nagmaneho siya na parang wala nang bukas. Ang kanyang puso ay kumakabog sa takot. Paano kung huli na siya? Paano kung may nangyari na kay Denise? Ang bigat ng kasalanan ay halos hindi niya makayanan. Nang marating niya ang motel, nakita niya ang isang police car sa labas. Tumakbo siya papasok. Ang kanyang mga mata ay desperadong hinahanap si Denise. Nakita niya ito sa isang madilim na eskinita sa tabi ng motel. Kausap ang dalawang pulis. Ang kanyang damit ay medyo gusot at may maliit na galos at pasa sa kanyang pisngi. Ngunit buo siya. Buhay siya. Nang makita niya si Zek, huminto ang mundo para sa kanilang dalawa. Naglakad si Zek papalapit. Huminto siya ilang talampakan mula sa kanya. Walang salitang lumabas sa kanilang mga bibig. Ang kanilang mga mata ang nag-usap. Mga matang puno ng sakit, pagsisisi, at isang pag-ibig na dumaan sa apoy. Ang distansya sa pagitan nila ay puno ng mga kasinungalingan at mga pagkakamaling nagawa. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, isang bagay na mas malakas ang nananatili. Isang bagay na totoo. Isang buwan na ang lumipas. Ang alikabok na nilikha ng iskandalo ay unti-unti nang humuhupa. Si David Salvador ay nasa bilangguan, naghihintay ng kanyang paglilitis. Ang pangalan ng Forteza Group ay nalinis na, bagamat ang mga sugat sa reputasyon nito ay mangangailangan ng mahabang panahon para maghilom. Ang buhay para sa karamihan ay nagpatuloy, ngunit para kay Denise, ang mundo ay huminto. Iniwan na niya ang pamamahayag. Ang propesyon na minsan niyang minahal ay nag-iwan ng mapait na lasa sa kanyang bibig. Ibinenta niya ang halos lahat ng kanyang mga gamit. Nakahanda na siyang bumalik sa probinsya sa isang simpleng buhay na malayo sa mga kasinungalingan ng syudad. Nakatayo siya ngayon sa gitna ng kanyang maliit at halos walang laman ng apartment. Ang tanging natitira ay isang maleta sa tabi ng pinto. Handa na siyang umalis. Isang katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Nag-alinlangan siya. Wala naman siyang inaasahang bisita. Nang buksan niya ang pinto, ang kanyang paghinga ay tila nahinto sa kanyang lalamunan. Nakatayo roon si Zek Forteza. Hindi siya nakasuot ng mamahaling suit o business attire. Nakasuot lang siya ng isang simpleng polo shirt at maong. Wala ang CEO. Ang naroon lang ay si Zekiel. Ang kanyang mga mata ay walang pader, walang galit. Ang naroon lang ay isang emosyon na hindi mabasa ni Denise. Isang emosyon na nagpatibok ng kanyang puso ng mas mabilis. Walang nagsalita sa loob ng ilang sandali. Pinagmasdan lang nila ang isa't isa. "Aalis ka na?" Basag ni Zek sa katahimikan. Ang kanyang tingin ay napunta sa maleta. Tumango si Denise. "Babalik na ako sa amin. Hindi mo na ako kailangang iwasan," sabi ni Zek. "Tapos na ang lahat." "Hindi kita iniiwasan," mahinang sagot ni Denise. "Iniiwasan ko ang sarili ko, ang taong naging ako dito." Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Zek. Humakbang siya papasok at isinara ang pinto sa kanyang likuran.
Denise, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso. Gusto kong magpasalamat sa'yo. Iniligtas mo ako. Iniligtas mo ang kumpanya. Iniligtas mo ang alaala ng aking ama. Umiling si Denise. Hindi mo kailangang gawin yan. Kasalanan ko rin kung bakit ka napunta sa sitwasyong yon. Pareho tayong may kasalanan, pag-amin ni Zek. Ako, dahil sa galit ko, hindi kita pinakinggan. At ikaw, dahil sa pagsisinungaling mo. Ang salitang pagsisinungaling ay nakabitin sa hangin sa pagitan nila, isang multo ng kanilang nakaraan. Hindi madaling kalimutan ang kasinungalingan. Patuloy ni Zek. Ang kanyang mga mata ay tila nakikiusap, puno ng isang kahinaan na hindi pa nakikita ni Denise dati. Araw-araw, sinusubukan kong burahin sa isip ko. Ngunit may isang bagay na mas mahirap kalimutan. Humakbang siya papalapit. Ang distansya sa pagitan nila ay isang braso na lang. Mas mahirap kalimutan ang katotohanan na naramdaman ko noong kasama kita. Ang katotohanan sa mga tawa mo. Ang katotohanan sa pag-aalala mo. Ang katotohanan noong sinabi mong mahalaga ako sa'yo, kahit na iyon ay sa ilalim ng isang kasinungalingan. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Denise. Ang pagpapatawad ay hindi isang salita lang, Denise. Isa itong desisyon at nagdesisyon na ako. Inilahad ni Zek ang kanyang kamay. Isang kamay na minsan ay sumalo sa kanya nang siya ay matapilok. Isang kamay na ngayon ay nag-aalok hindi lang ng suporta, kundi ng isang bagong pagkakataon. Denise Reyes, gusto mo bang magsimula ulit tayo? Tumingin si Denise sa kanyang kamay. Pagkatapos ay sa kanyang mga mata. Walang mga sikreto, walang mga pader. Patuloy ni Zek. Ikaw at ako lang. Si Denise at si Zekiel. Pero isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Denise. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pag-asa. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at ipinatong ito sa kamay ni Zek. Naramdaman niya ang init, ang lakas, ang pangako. Isang ngiti, isang tunay, maliwanag, at puno ng pag-asang ngiti. Ang sa wakas ay sumilay sa kanyang mga labi. Ang simula nila ay binuo sa isang kasinungalingan. Ngunit ang kanilang bagong simula, alam nilang pareho, ay itatayo sa pundasyon ng pinakamatibay na katotohanan. Ang katotohanan ng kanilang mga pusong sa wakas ay natagpuan na ang kanilang tahanan.